So, unang-una, syempre kailangan mo ng SQL or SAMP. Ito, SAMP. Download mo muna yan. Tapos, start mo tong dalawa. Tapos, pindutin mo tong admin. Pumipiyok. Tapos, yan, mag-open yan. Tapos, kung meron na kayong database, kunwari yung SQL na file nyo, kaya Excel file, pwede ka na gumawa ng table agad. Kunwari, itong MyDB yan. Gawa ka na agad ng ganyan para may data kayo. Tapos, ang next naman, ito, search mo lang MySQL Connector Java. Tapos, pinutin mo tong MyJ, yan. Tapos, yan, basta click mo. Tapos, select operating system. Select mo lang platform independent. Tapos, ito ang i-download mo yung MyZip. Yan. Pagkatapos nyan, wari, may zip na. Right-click mo, tapos extract. Tapos, magiging folder siya. So, ito, click mo yan. Ito na yung jar, diba? Ito yung jar file. Ngayon, punta ka ng NetBeans o sa NetBeans gamit namin. Hindi ko alam sa Eclipse kung paano. Yan. Punta ka dito na. Diba kunwari nasa projects naka-open. Punta ka sa services. Tapos, right-click mo tong database. New connection. Tapos, click mo to, itong driver. Click mo. Tapos, new driver. Tapos, add. Tapos, punta ka dun sa MySQL, tapos click mo tong, jar. Ito. Kung saan mo pinag-downloadan yan. Tapos, open mo lang. Tapos, kunwari, na-open mo na, diba? Okay mo lang yan. Okay. Tapos, next. Tapos, ito, hindi mo nagagalawin lahat yan. Tapos, kung naka-open na yung SQL mo, pwede mo i-test connection kung gumagana. Tapos, pero okay na yun. Tapos, dami. Tapos, next naman, pag i-connect mo na siya dito sa Java, naka-connect na siya, pero pag ilalagay mo siya sa code, kunwari, punta tayo sa pa yung code ko na yun. Ito. Yan. Ito muna type mo, class, .for name, tapos kukuhain mo tong driver. Para makuha mo siya, punta ka ulit sa, driver mo. Kunwari, naka-connect na, diba? Properties. Yan, tapos admin properties. Ay, hindi pala, joke lang. Ito pala. Kunwari ito. Kunwari, ayan yan. Basta may lalabas na ganyan sa'yo pag na-connect mo na. Ito yung kukuha mo, driver, class. Tapos ito. Pero, okay lang naman hindi mo nahanapin kasi naka-default na yan. Lahat naman ata ng gumagamit ngayon, ito yung nakalagay. Kaya okay lang. Copy-paste mo na lang to. Itong connection, yung variable lang yan. So, pwede ko palitan ng kung ano-ano, ganyan. Pwede ko siya palitan. Tapos, equals driver manager.get connection. Ito yung link. Yung link mo. So, ito yun, di ba? Localhost 3306. Yan. Tapos, itong MyDB na to, ito yung table name mo. Kunwari, punta ka sa SQL mo. Ito yung table name ko, di ba? Keto. So, pwede ko siya palitan ng keto. Itong part na to lang. Ito. Ito, di mo napapalitan yung kemerut na to. Ito yung username, yung root. Ito yung password. So, kanina, di ba, wala akong nilagay na password. Ito. Ayan, wala siyang password. Administrator, password, username, wala. So, pag walang password, lagay mo lang dyan blank. Ganito lang. Yung, ganyan lang, walang space. Tapos, okay na siya. Bali, pag may iba kasi yung nito yung code, depende sa elements nyo. Kunwari, ang variable name nyo dito is, yan, txt username. Kailangan ikaw gagawa. Pwede mo i-search na lang or i-chat GPT. O kaya PM na lang ako para malaman mo kung paano gumawa ng code na ganito para tulungan kita. So, ayan. Ganyan. Ito ang example sa ginawa ko. Kunwari, tingnan natin sa etong admin. Yan. Iraran ko. So, punta tayo muna sa database ko. Itong senior high school grading. Tapos, department. Ayan na. So, pag inopen ko tong department, yan. Lumabas yung nandito, diba, na data kasi nakakonect na siya. So, kunwari gusto ko dagdagan. Yan. Yan na. Tapos, lalabas din siya dito. Refresh natin. Ayan na. Tapos,
Ganun lang. Ito kasi naka-custom na code na siya, pero naka-connect to pareho sa database, pati itong table. Itong iba naman, kunwari, itong label na text lang, hindi sila naka-connect. So, kailangan iisa-isahin mo silang i-connect kung gusto mong may lumabas na data. Yun lang.